makapunta sa Boracay. Bukod sa pagsakay ng eroplano papuntang Katiklan, kailangan pang sumakay ng barko papuntang isla. Pero what if i-connect na ang dalawang ito ng isang tulay? Usapin ngayon ang pinaplanong Boracay Bridge. Ikokonekta nito ang Malay Aklan mainland papunta sa isla ng Boracay. Sinasabing makatutulong yan upang mamanage ang paggalaw ng commuters dahil pwede nang kumuha ng accommodation ang mga turista na hindi lang nasa isla, pati ang pag-transport ng solid wastes, goods at supplies. Hindi raw nito i-expose ang isla para daan-daanan lang dahil mayroon lang authorized vehicles na papayagan. Maganda man ang ideya, nandyan naman ang pangamba ng mga nagtatrabaho sa port dahil sa posibleng epekto nito sa kanilang hanap buhay. Oo, ka na yung trabaho. Sa may budget kasi natin. Yung sa bangka pa lang, yung mga boatman pa lang. Kasi pangit na yan, hindi na ilan yan pag nagawa na ng tulay. Connect na siya sa amin lang. Concern din ng ilan ang seguridad ng lugar. Karoon ng bridge, magkakaroon ng mga krimen or ano na madaling ma-exit. Unlike pag island talaga, pag may ganun silang may mga masama silang gawin, hindi sila makapagtakas or madaling makapag-exit. Ayon naman kay Trondel na isang businessman at lokal sa isla, kung matutuloy, may advantages din ang Boracay Bridge tulad ng pagiging komportable ng mga turista, maayos na pagtransport ng mga kalat at basura mula Boracay, at dahil mahigpit ang pamunuan ng isla, mukhang hindi naman daw ito makakasira sa natural at social ecology ng tourist spot sa ngayon. Ang magagawa kasi para sa akin ng bridge is magiging mura yung mga bilihin. Ang disadvantage lang is yun nga, mababawasan yung mga customer ng mga boat. And also yun nga, siguro yung charm nga ng Boracay na island talaga siya. Bukas na ngayon sa bidding ang proyekto at ayon sa mga nakausap natin sa jetty ports, hanggat hindi pa raw ito nabubuo, ay ipaglalaban nila ang kanilang katayuan bilang isa sa mga stakeholders ng lugar. Pag-protesta na po kami nung unang pagano nito. Pero silent protest lang, hindi naman naging ngayon. Change is inevitable, sabi nga nila. Pero hinaing ng karamihan, huwag raw sanang kalimutan ang lahat na damay sa usapan. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Magandang layunin pero kaliwat ka ng problema ang hinaharap ngayon ng isang proyekto na gumagawa ng eco-bricks mula sa plastic ng basura. Ito ang Pasig Eco Hub, isa sa 39 na proyektong pinondohan ng United States Agency for International Development o USAID. Layunin nito i-transform ang mga plastic na basura para maging eco-bricks at mapakinabangan pa. Kaya pinondohan ito ng 14 million pesos na USAID noong 2023. Nakakatulong ka rin sa environment, sir, dahil tingnan mo, puro basura yan. O, may pila sa basura, ika nga. Dati, may 100 eco-bricks ang nagagawa at naibebenta sa halagang 300 hanggang 40 pesos kada isa. Pero ngayon, 9 na buwan nang walang nabubong eco-bricks sa Pasig Eco Hub. Hindi na kasi mabayaran ng kuryente dahil ubos na ang pondo. Dahil dito, ilang empleyado ang napilitang lumisan at maghanap ng ibang trabaho. Hindi na pumapasok yung mga mga manggagawa dahil wala pasahod. Paano yung pamilya? Sa lahat ng proyektong pinondohan ng USAID, 14 ang matatapos ngayong taon, habang 25 ang inaasahang tatakbo mula 2026 hanggang 2029, batay sa public data ng US Foreign Assistance dito sa bansa. Gaya ng ibang proyekto ng USAID, layunin ng Eco Hub na mabawasan ang mga plastic na basurang madalas nakakabaras sa mga daluyan ng tubig. Bukod dyan, nakatutulong din ito para makapagbigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan na umaasang maging aktibo muli ang kanilang produksyon. Then hinihintay pa. Siguro mga next month siguro may kuryente na, di maka-operate na. Malaking tulong ang foreign aid, pero nasa sa atin pa rin ang pag-aalaga at pagsisiguro na magiging matagumpay at may pagpapatuloy ang mga proyektong nasimulan. Mobile Journal, Ivanta Rinki po, hatid ang muka ng balita. Mahilig ka ba sa computer game? Ang isang Pinoy na nakilala ko, nakagawa ng horror video game na ang bida, balut vendor. Only sigaw. Only ka ba? At only pag-isip. Kapatid ko ba to? Yan ang dinevelop ng 21-year-old na si Joseph Yenko o mas kilala bilang Yikon Dev sa laro niyang tinatawag na Hapunan. Kwento ni Joseph, hilig niya raw ang manood ng mga horror games mula sa mga paborito niyang streamer. Kaya dito nabuo ang pangarap niyang maging game developer. From bata po ako, pangarap ko na po talagang maging game developer. Talaga ito po yung pinaka gusto ko maging trabaho, gagawin ko lahat. Kaya naman, tiningnan natin kung kaya ba natin itong viral game na gawa ni Joseph. Hoy, Nico.
Balot chicharo. Ang daming merdo ngayon, ano? Oh my gosh, nanay. Sorry kung nagulat kita. Hindi maikakailang nakakahook ang laro na nabuo ni Joseph. Pero warning lang din, mahirap kung sa gabi lalaruin. Umabot na ngayon sa higit 200,000 ang downloads nito. Kaya higit ang pasasalamat ni Joseph sa lahat ng tumatangkilik nito, lalo na sa kanyang pamilya. Lahat po ng supporters ng Hapunan, maraming salamat po dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi talaga makakarating sa ganitong level ang larong Hapunan. Kaya naman, isang panibagong horror game ang hatid niya. Tungkol po siya sa college dormitory po ng Pilipinas. Mukha mang simple, dugo, pawis at 2 taon ang binigay ni Joseph para makabuo ng larong kinagigiliwan ngayon ng marami. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.